Good day mga brother at welcome back sa aking channel. Isa ka rin ba sa libu-libong napatigil at nagpa-picture sa Ampere Beach sa bayan ng Dipakulaw sa probinsya ng Aurora? Ang beach na ito ay nasa gilid na ng kalsada kaya hindi pwedeng hindi mo ito matigilan. Ang goal natin ngayon ay silipin ang kalagayan ng kalsadang ito dahil isa ito sa naapektuhan noong dumaan ang Super Typhoon Uwan sa probinsya ng Aurora. Kaya samahan niyo ako at ating alamin kung gaano kalaki ang pinsalang natamo ng Ampere Boulevard o Ampere Beach at kung passable na nga ba ito. Hindi naman tinamaan yung loob niya. Dito lang sa spike. Yung laking pako yan. Baka kasi pag nabalik ko yan, tatama uli dito sa gulong. Yun yung papasok sa kanya. Tanggalin na lang natin. I think ang tinamaan lang dito itong spike. Visit na yan. So ngayon ay pupunta tayo ng Aurora. Punta tayo ng Dipakulaw in particular. Dahil silipin natin yung mga kalsadang magdudugtong sa mga bayan-bayan ng Aurora dyan. Last time pumunta tayo ng Dingalan. Pinakita ko sa inyo yung status ng paggawa ng Dingalan to DRT Road or Dingalan to Bulacan at Nueva Ecija Road, yon, bypass road. So ngayon naman sisilipin natin yung pinakasentro ng Aurora, probinsya ng Aurora, dahil sa nakarang bagyong si Uwan ay maraming nasira doon. May mga nasirang part ng kalsada. Time check natin ito, alas 9 ng umaga. Lumalabas-labas na si Haring Araw kaninang umaga. Actually hindi ko sana itutuloy ito dahil nga makulimlim. Actually umulan kanina, yan, basa-basa pa nga. Pero nagsimulang umaraw na, yun na. Nabuhayan ako ng konti. Tuloy na natin to. So dadaan tayo sa may Bungabon, paakyat doon sa San Luis, sa kabilang side ng bundok dyan. Connect na tayo ng Baler and then Flambarer, Dipakulaw. Itong Central Luzon Link Expressway most likely hindi pa ito nabubuksan sa dulo. So mag-exit pa rin tayo dyan sa may San Juan. Saka tayo kukonekta sa Service Road papunta ng Cabanatuan City. Alright guys, kita-kita naman tayo sa Bungabon. Traffic naman ang dadaanan natin dyan sa Cabanatuan, kaya nothing is fun about traffic. Alright guys, dito na tayo sa Bungabon, Nueva Ecija. So mula dito naman hayahay na yan, unless kung may mga abi-aberyang nangyari sa bundok dyan sa taas. Yep. Alright guys, kain muna tayo. Alright guys, tapos na tayong lumamon. Pang malakasang kainan na yon. Buong araw na. On the way na tayo sa paanan ng bundok. Dito na tayo sa I Love Bungabon. Whoops. Uy, may tubig uli yun. Guys, puntahan nyo yung part na yan, oh. Maganda rin. Wala na kasi yung kubo dyan, eh. May kubo dyan dati, pwede mag-picnic. Sa taas mamaya madadaanan natin. May paborito akong tinatambayan dyan, eh. So dito may landslide. Yan, unang landslide na nakita natin. Pero passable naman so far. I love Labi. Dito na tayo sa paanan ng bundok. Kaliwa natin yan yung Labi River or Labi. Parang pakita naman kung Labi. Ang epic. Napakaganda talaga dito. Diba? Bungad pa lang ng tuloy na to, eh mapapawaw ka na sa backdrop mong mataas sa bundok. Mga kubo dito nakasurvive din yun sa may bandang gilid. Dito sa taas na yan actually. Pero dito yung part talaga ng ilog wala na, warak. Labi River, napakasikat to mga brother, just in case na hindi pa kayo napakapasyal dito sa Bungabon, Nueva Ecija.
And the climb starts here sa may Lavi River, going up to Maria Aurora. Let's go. May mga umakyat naman mga truck, ibig sabihin walang problema sa kalsada. Alam mo itong pansin nyo, yung mga puno dito, wala man lang, kasi halata mo yan kapag malakas ang hangin, parang nauupos yung mga dahon niya. Kaso dito wala. Kala mo parang dinaanan ng bagyo. Ayan o, buo-buo pa yung mga dahon. Samantalang yung bahay ko dun sa gitna, kung sa bagay yung bahay ko naman kasi nasa gitna ng bukid, kaya walang ibang sumasalo sa hangin, kaya ramdam na ramdam ko talaga. Pero kahit na dito dapat makikita mo yung epekto ng bagyo, kasi wala. Intact pa yung mga dahon ng mga punong kahoy. Ay, iba na yung pangalan na ito, Lavina. Dati kasi iba yung pangalan niyan eh, pinalitan nila. Wow. Ang haba palang Big C to. The Big C of Bungabon. Ayos yun ah. Good luck sa'yo. Wala ka pang helmet. Ups. Ups. Ang lamig. Nabigla ako dyan ah. Ang lamig ng tubig niya. Ito yung part na sobrang lakas ng hangin mga brother. Ewan ko kung na-experience nyo na dito sa part na to ng Bungabon, na ang init-init sa baba at saka kalmado sa baba. Pero pagdating dito sa part na to, which is ilang kilometers lang naman mula doon sa may baba, di ba? Pero sobrang lakas ng hangin, parang ibang mundo to, itong part na to. At saka malamig. Kaya ito na naman yung hangin niya oh. Ilang kilometro lang yan mula sa baba, siguro mga dalawa mahigit siguro. Lakas ng hangin. Oh wow. Oh, that's a good push. At mga brother, nandito na tayo sa boundary ng Maria Aurora or Aurora, probinsya ng Aurora at saka probinsya ng Nueva Ecija. At ang unang bayan ng Aurora matutubok natin ay Maria Aurora. Ayan, parang redundant lang. May bayan na Maria Aurora sa probinsya ng Aurora. Kalamig. Pansin nyo yung mga puno dito, walang bakas na nadaanan to ng malakas na hangin. Walang bakas. May ginagawa dito. Tanungan natin. Kuya, passable? Passable siya. Sige po. I think DPWH naglilinis dito ngayon, nag-aantay ng tatrabahuin. Ito, bagong linis lang din to. Malamang merong landslide dito noong nakaraan araw. Yun na yung lupa niya. Mamaya madadaanan natin yung landslide prone area dito. Kasi mga bato, nahuhulog, lupa, buhangin. Woo! Sarap-sarap magpatakbo kasi ang daming kurbada. Yung Dakor Badge na. Tapos nandito yung Sapa. Ano masarap tambayan. Sa kabila yata. Sa kabila. Sa kabila nga. Pero itong mga to, isang source lang yung mga yan eh. Mga bukal. At yung sinasabi ko mga brother, hindi nawawalan to ng tubig kahit summer pa yan. As in, hindi nawawalan ng tubig. At saka ang tubig yan napakalamig. Galing dito sa bundok. Taas na bundok na yan, binanggagalingan niya, napakadaming punong kahoy, kaya expect mo na mga bukal yan. Eto dito sa unahan natin na to, sobrang prone ng landslide niya yan.
At saka hindi lang maiksi yan, ang haba. Yung gaano kaluwang yan. Maya't maya may nahuhulog na ganito, sinasabi ko, mga bato na yan. Kaya ano, hindi nawawalan yan. Ang nakapatong lang. Kaya kunting uga, nahuhulog. Ang masaklap dyan, pag may nahulog na isa, sunod-sunod na yan. Okay, so bago bumagyo pala, meron na nito. Kaya hindi na masyado nag-landslide sa part na to. Oh, wow! Ayaw nga pala guys, dito sa may paanan ng tulay or dulo ng tulay, na-feature ko na to dati. Meron nang nilagay na ganito. Kailan ko nga ginawa to? Finiture ko to, I think summer last year pa, 2024. So may bandang dulo doon, merong falls dyan, kaso nga lang kailangan nyo maglakad. Ngayon, kung meron kayong rayuma, gout, ay alanganin kayo doon kasi medyo mataas-taas yata yung akyatin doon sa falls. Tapos yung paanan, doon sa paanan naman, bago kayo umakyat sa falls, ang ganda rin ng liguan doon, may malaking bato. Tapos ang lamig ng tubig niya. Kasi dati nagbabantay dyan, may kubo dyan eh. Next time, daanan ulit natin to. Papakita ko ulit sa inyo kung merong improvement sa ginawa. Kasi parang merong ano to eh, may ginagawang resorts, yung mga cottages sa resort. Nung pumunta ako dyan, wala pa yan, parang wala pang bubong yung iba. Tapos may mga dadaanan kayo dyan, tawag nito, hanging bridge. Hanging bridge dito, doon, 3 yatang hanging bridges ang dadaanan nyo. Maganda rin mga brother, try nyo dito. So far malinis naman yung kalsada dito. Wala naman akong naabutang mga nakatumbang punong kahoy o landslide. Actually ang unang landslide lang na nakita natin ay ito sa bungad. Sa unang akyatan pa lang, galing sa Bungabon. Pero parte dito pataas, wala na. Malinis naman. Itong likuan lang talaga, sobrang dami. Matotorete kayo dito pag dito kayo dumaan. Sa dami ng kurbada na yan. Yan ang mineral water. Siguro mga mahigit 1 oras pa to pababa. Papunta ng Dipakulaw. Kasi ang target natin ay Dipakulaw. Nalagpasan natin yung Baler. Hi guys, dito na tayo sa pinakamataas. Ito yung highest point ng kalsadang to. Tapos merong tindahan dito. Kape muna tayo saglit. Time check ay 1:35 na ng hapon. Pero dito halata mo rin na tinamaan talaga. Nagbagsakan na yung mga sanga ng punong kahoy. Ang ganda ng part ng kalsada na to. May mga niyog. Relax. Daanan. Ang capital ng Aurora Province. Ano po? Diretso ba? Diretso. Unsa man na. Alright guys. Dito na tayo sa sentro ng Baler. Dipakulaw mula dito sa Baler ay abot ng 12 kilometers. Malapit-lapit lang mga brother. Well, at least hanggang dun lang sa boundary yun sa pinaka-arko. Pero yung location ng pupuntahan natin, yung may nasirang kalsadang napakasikat na tinitigilan ng mga biyaheros, ng mga turistas, ng mga riders. Tanong nyo na kung ano pa. Mga bisitas. Ay nasira. So pero anyway, malapit na lang yan. Hindi na abot ng 20 kilometers yan. Ganda ng view dito.
Panalo, di ba? Wow. Ano nangyari dito? Nangyari dito, stranded na sa bandang gitna. Dito medyo intact pa actually, hindi naman na damage yung pinakadike niya, pinaka barrier dito sa gilid. Yung kalsada nga pala pataas, meron dyan yung parang diversion road nung una daw na hindi madaanan to, pero since nahawi na yung ibang part ng debris, ayan, pwede nang dumaan yung mga light vehicles, 4 wheels pwede. Ito kasi mas mababang part to eh. Ito yung nadali nasa may bandang unahan. Kung sabagay sa may bandang unahan naman, sa bungad, mataas yun eh, pero nadali pa rin, nahukayan. Kasi pag nakapasok na kasi yung tubig, pag may konting butas lang, dire-diretsong hukay na yun sa loob. Medyo mahaba-haba rin yung pag-aantay dito. Mga ilang minutes na to, 10 minutes na siguro to.
Pero talagang maraming bubungkalin kasi, kaya syempre pila-pila talaga yan. Sa kabila yung mga tindahan dati. Sa kabilang side ng bato na yan, malaki. Ito yung gilid nyo ngayon. Baka nga 24 hours sila para mas mapabilis yung trabaho. Yung inaayos nila ng todo ay talagang warak na warak, oh. Nahihirapan silang isalansan yung mga bitak-bitak na part ng kalsada. Grabe, na flat out na to. Pati yung bahay pala na to, nadamay din. Bagong bahay lang actually yan. Naabutan ko pa nung ginagawa to eh. Yung tabi ng tindahan, warak din siya, oh. Yan, tapos dito yung tindahan sa kaliwa. Pwede tayong mag-overnight doon sa kabila, oh. Sa maraming mga puno ng niyog. Tapos dito na ngayon, hindi na dali. Haba ng pila niyan. Haba ng pila niyan. Actually itong babaan na ito, napakaganda niya mga brother, kaso private property nga lang. Tsaka walang kalsada pa baba. Maganda kung madadala natin itong motor. Dalawang beses ko na kinuna ng drone shot noon pa, tsaka kanina. Napakaganda talaga niyan. May ilog yan eh. Kahit dito pala sa gilid na ito, masarap na mag-camping, oh. Kahit sa ang spot dito eh, pwede. Oops. Pero yung mga brother, oh, dali. Yung mga oh, 24 hours ang trabaho siguro ng mga to. Wow. Hoo-hoo. Holy moly. Can I pass through? I think I can. Haha! Alright! Nangyari dyan, oh. Ang linis na. Luminis. Dahil nagkatumbahan na yung mga saging. Daming kalat. Tanong natin kung pwede tayo mag-overnight dyan. Kahit sira-sira na itong harap nila. Para maiba naman ang adventure natin, di ba? Kita nyo naman kung gaano kadaming debris yan. Actually ito kinakalakal yan. Mga logs na ganito. Yung mga mahilig sa mga design, mga woodworks, mga ganon, pwede nilang i-convert yung mga yan maging isang art. Maganda yun.
warak-warak na. Parang function area yata yan. Ito yung gilid ng dagat nga pala, para makita nyo. Karoon kayo mas magandang idea. Grabe oh, ang linis. Kasi malamang sa part dito dati marami mga puno yan dito. So ang nangyari nung lumakas yung alon, pati itong mga bato na to umangat na rin, pumunta na dito sa taas oh. Eh mga bato niya umabot na dun. Ito nyo, halatang nadaanan ng tubig yan papunta ron. Nahawi. Kasi yung posisyon ng mga halaman papunta dun eh. Oh, by the way, yung pinuntahan nating Amper Beach ay kanina lang pala nag-open yon. Kaninang 11 AM daw. Saktong sakto yung timing ko pagpunta ko dito. Ito yung napakagandang kalsada to, paakyat sa bundok. Napakaswabe. Marami naglalaylayan ng mga cable wire na to. Nakakatakot to pag gabi. Baka mabulaga kayo dyan eh. Ayan, pati ito rin pala. At parang nag-aantay sila doon. Sira-sira yung mga tanim nila dito, mga saging oh. Gas lang tayo, full tank na lang ulit para wala namang nasirang ano diyan, kalsada yan sa unahan kaya no. Papunta lang dinalungan oh. Ewan ko lang. Maswerte nga ako kasi sabi kaninang umaga lang pala nag-open yun. Oh, kahapon sarado yun. Sarado daw eh. Kaso nga lang medyo mahaba yung pila. Pero I think kaya naman nilang palaparin yun ngayong araw din. I think motor pa lang ang pinapadaan. Hindi, may mga light vehicles na. Mga 4 wheels na mga kotse, mga masaya, medyo magagaan lang. Alright guys, dito na tayo dito pa rin tayo sa Dipakulaw. Dati pinakita ko na tong kalsada na to. Yung dulo niyan, may nakita akong pwedeng campsite. At nakausap ko rin yung may-ari dati dyan na kung pwedeng mag-camping. Sabi naman niya okay lang naman daw. So dito tayo magka-camping ngayon. Tapat to ng, or pasukan nyo dito yung sa may sementeryo, ayan, public cemetery. Itanong muna natin kay kuya doon sa yung nagbabantay doon sa spot para double check lang ano. Sana nandiyan sa bahay niya kung pupwede ngayon. Yan, diyan lang sa gilid-gilid. Ang ganda oh, di ba? Ganda oh. May buhangin pa kasi yung pupuntahan natin medyo mabato. Pero kahit dito pa lang pwede na. Yan lang sa gilid-gilid. Kasi kailangan din natin bumili ng pagkain mamaya. So kailangan ko rin magpa-charge syempre. Wala na yung bahay ni kuya dyan oh. Parang nadali rin yata yung bahay ni kuya doon. Kasi nandun yung bahay niya eh. Yan yung napaalam ko dati. Wala na yung bahay niya. Nandito yung bahay. Ayun. Nangyari. Dito tayo mga brother. Maganda pa rin. Kahit binagyo at lahat-lahat maganda pa rin. Yan, hindi naman ganyan ang itsura ng ilog na yan dati. Nasira rin yata yung dike. Nasira nga. Tapos dito na nanggagaling yung tubig oh. Paikot. Wala na pala si kuya yung nagbabantay dyan. Nakalipat na daw sila sa kabilang purok. Pero may mga lokal naman dito nakausap ko. Sabi okay lang yan. At least naipaalam na natin to dati. Mag-overnight tayo dito. I think itong dumadaloy na to dito na tubig ay fresh water. Tikman natin kasi galing sa ilog yan eh. Mayroon tayong magamit. Wala akong lutuan nga pala. So hindi ko na dinala yung lutuan ko kasi hindi ko naman in-expect na magkakamping ako dito, sa totoo lang. So ang ginawa ko lang diniretso ko mula dun sa Ampir, Barangay Ampir sa Dipakulaw hanggang dito. Walang plano to na magkakamping sana tayo. Pero anyway, dito na ako magpapalipas ng gabi.
Yung location natin, ang ganda. Pinadyawan doon pa sa kabilang side ng bundok na to. Tikman natin kung alat. Pero fresh water to mga brother. Yan, fresh water siya. Hi guys, magandang hapon. So nakahanap tayo ng pwedeng pag-chargean dito. 15 pesos. Hindi ko lang sigurado kung full charge yun, pero sa tingin ko matatagalan to. Dito na rin ako kakain kasi saktong-sakto may tindahan sila. Kanton na lang tayo. Kasi wala tayong lutuan mamaya. Kanton muna tayo, tapos siguro babalikan ko na lang yung cellphone. Hi guys, kakabalik ko lang galing sa barangay. Kinuha ko lang yung pinacharge kong cellphone. So ngayon naman, actually kumain ako kanina doon ng kanton at saka itlog. So yun na sana pang dinner ko, pero since wala naman na tayong magagawa ngayon, ihaw-ihaw na lang tayo dito. Tapos mag-bonfire tayo kasi medyo maraming ano ba itong mga lumilipad na to, ewan ko. Hindi naman nangangagat pero nakakarindi. Para mabawasan itong mga lumilipad-lipad na insekto na to. Medyo mahirap po yung iba dito kasi basa. Ito yung mga logs na naanod lang dito sa gilid ng dagat. Ito na, hindi naman sunog. And hindi sunog. Eh ba dalawa? Pure freedom to mga brother. Woo! Freedom baby, freedom. Perfect yung lugar na to. Buti na lang dinaanan ko to kasi naalala ko bigla nung nandun na ako sa Ampere. Sabi ko hindi muna ako uuwi ngayon kasi dapat balikan lang ako. Saglitin lang natin yung dating pinaalaman kong camping site ito ngayon. So eto na, dito na tayo. So eto na, dito na tayo. Ayan ang campsite natin. Medyo maliwanag kasi may bonfire tayo. Tapos may ilaw pa tayong ganito. Ito wala na, nalaubat na kasi hindi ito na-charge kagabi. Patayin na lang natin. Good morning. Gusto tayo mag-overnight dito sa Binagyong beach na to. Ito yung itsura niya dito. Maliwalas na mga yung araw. Hindi ko lang sigurado kung anong oras na to dahil hindi nakasync yung orasan ng phone ko kapag pag walang internet. Siguro mga around na to 9. Ganyan kakapal. Grabe mga brother oh. Survive pa yan. Yan. So hanggang hanggang sikmura yung natanggal na pinapatungan ng puno ng niyog na to dati. Ganyan kalalim yung nahukayan. So yeah, pauwi na tayo. Bibidyoan ko pa rin pag marating natin yung Ampere para makita natin yung ibang anggulo naman. Woohoo! Oh my lord. Ayan, kita-kita na natin dito yung Ampere Beach. Ayun, yung Ampere. Grabe, pang poster itong view dito. Ito, nasabi ko na to dati, pero sasabihin ko ulit. Ang Aurora ang pinakamagandang coastal drive na ginawa ko. Seryoso yan. Aurora is Aurora, my friend. Coastal driving lang ang hanap mo. Actually dito ko naisip mag-overnight. Kaso nga lang, maingay yan kasi may mga nagtatrabaho dito, nagsasalansan ng mga malalaking bato at saka mga natibag na bahagi ng kalsada dati. So ito na ngayon ang kalsada ng Ampere Boulevard mga brother. Mula sa ganyan, ayan, sa makapal na asfalto at sa makapal na dirt na ngayon.
Ito naman sa part na to yung parang torre, parang watchtower. Ito naman yung ibang angulo mga brother. Pabalik na tayo ng Ampere Beach pagkatapos ng bagyo. Alright guys, so dito ko natatapos itong vlog na to. Maraming salamat sa inyong pagsama. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventures, signing out.